Hi, this is Rod from R8 Moto. So, right now, meron tayong featured motor sa ating R8 Moto review. This one, by far, is the best-selling scooter sa bansa natin. Bakit nga ba? From version 1 to version 2, and this is the version 3. Alamin natin kung bakit nga ba tinatangkilik ito ng tao, mapapersonal o panghanap buhay. Guys, mga nagtagalin, click 125i. The Honda Click 125 guys, ang ganda talaga. So, sobrang sporty pa rin ang version 3. Mas naging aggressive ang looking niya from the front end. When it comes to design, talagang dala niya yung, alam niyo yung sporty vibe niya from the version 1. Totally halos kamukha niya yung version 2 eh. But from the version 3, mas naging mas aggressive, mas naging mas maganda yung tuka niya. Ang ganda na itsura niya talaga ngayon sa version 3. Gustong-gusto ko rito lagi sa Click yung DRL niya rito. Ang ganda, tingnan niyo naman. Ang ganda ng DRL ng Click 125, pati sa loob dun. Wow. Ang tapang tignan. Tapos sa baba, syempre, yung LED headlights natin. LED headlights ng Click 125. So, on the front end, napaka-sporty. Wala akong masabi. So, this is only a single variant for the Click. Kasi yung 160, di ba? Iba na itsura. So, yung 125, ito yung kanyang design. Somehow, like a upgraded version from the version 2. Pagdating sa side fairings niya, ito ito yung bagay na akala mo meron siyang air vent sa gilid. Sobrang stylish niya tignan. Wala to sa version 2 eh. Hindi siya evident sa version 2. But in the version 3, kitang-kita yung ang ganda ng pagkaka-bodywork dito. May hati rito, may linya rito, tsaka meron parang air vent dito, parang air scoop sa harapan. Sobrang nag-complement siya on the styling, on the sporty side ng version 3. On the middle section panel ng Click 125, kita nyo naman, may mga pocket siya. Meron pa rin tayong gulay board. Discuss natin mamaya yan in-depth pag tinignan natin yung panel. Maganda naman yung panel board niya. Sufficient pa rin maglagay ng kung anong gamit. At pwede kang maglagay ng hook dito, parang yung may-ari naglagay ng hook dyan. Para kung meron kang plastic o meron kang binili, meron kang sabitan sa gitna. Pagdating sa side fairings niya, kita nyo naman, ang ganda. Sporting linyahan. Akala mo parehas sa version 2 yan. Pero pag pinagbastanin yan, pag pinagtabi nyo yung linyahan or yung curves ng version 3 tsaka version 2, magkaiba yan. Medyo mas naging sporty vibe to. Mas maraming kanto to. Tsaka titignan nyo, ang ganda ng rear end fender nito. May winglet sa likod. Ngayon napansin to, ang cute. Sporty ang datingan niya. Tsaka LED na rin ang kanyang taillight. Kasama na rin po yung turn signals. So yun maganda sa Click 125. LED po lahat from front, lahat ng ilaw tsaka sa likod, lahat po yan ay LED na for its price point para sa Click 125 version. Pagdating sa muffler side ng Click 125, maganda yung layout niya. I'm not sure kung aftermarket itong fender ng Tropa kasi ang ganda, ang laki ng tire hugger niya sa likod. Sobrang complementing, kahit mag-increase pa siya ng gulong siguro, papasok pa rin siya dyan. Then, ayan yung radiator natin. Ayan yung dipstick ng Honda Click 125 at magandang layout ng muffler. Itim siya. So, gusto ko to. Hindi siya silver. Kasi pag silver kasi, gasgasin eh. Ito, kahit magkaroon ng may konting gasgas, pero okay pa rin. Sporty pa rin tignan. Ang ganda ng color combination ng Click 125 pagdating dito. Lalo sa muffler side. For the engine spec of the Click 125 this is powered by 125cc, 4-stroke, 2 valves, SOC engine and liquid cooled. Kasama na rin dito yung ESP Enhanced Smart Power niya. Yun yung technology ng Honda na mas efficient yung fuel usage and mas maganda yung gaining power niya. And for its transmission, this is also powered by CVT. In front, meron tayong Showa telescopic forks. Naka-display na rin po tayo. Naka 1 piston Tokiko calipers yan sa harapan. Complementing here also yung matte brown rims niya. Kasi special color tong Click 125 version na to. Kasi mamaya I'll be telling, meron siyang different types of colors and variants for the Click 125. Kasama na rin dito, ang rim size niya is 14. Tire size is 90/80. At the rear end of the Click 125, meron tayong monoshock. Sa nakikita nyo, single shock po siya, katulad ng Click 160. Naka-drum brakes po siya, hindi pa siya naka-disc. Ang tire size niya is 100/80 and rim size is 14.
Key points ng dimension ng Click 125, weight niya is 112 kilograms, which is hindi naman din ganun kabigat. Napakagang po niyang dalhin sa kalye. Ground clearance of 131 millimeters, hindi naman din kababaan. Sakto lang naman yung height niya. Seat height of 769 millimeters, which is very, very Pinoy friendly. Kahit 5 flat ka rito, kaya mong tukuran to eh. So if you're like 5 feet to 5'5", kayang-kaya mo to. Lalo na yung mga 5'5", flat-footed ka rito. Napakaganda ng dimensions ng Click 125, kaya napakadaming bumibili nito ng mga Pinoy. As we all know, syempre yung Click 125, hindi pa to yung keyless version. Kasi yung Click 160 ang keyless version ng Click models. So, sisiyan natin. Dito mo tayo sa kaliwa. On the left, well, napalitan na ng lever ni tropa to. Hindi na to yung stock. Pero kung ito yung stock, meron siyang handbrake. Malaking bagay yung meron kang handbrake pag sa traffic. Kaso pinalitan ni tropa eh. Pero adjustable yung pinalitan niya naman. Now, nandito rin yung high beam, tsaka low beam. Ito yung busina. Tsaka nandyan yung left and right niya. On the right naman, so wala naman halos ito. Ito lang ignition, tsaka yung right lever. Stock pa rin yung side mirror. Ang pinagkaiba lang sa Click 160 is meron siyang idling stop. Sa Click 125, wala siyang idling stop. Tsaka wala rin siyang hazard switch. So optional yon. I believe maraming aftermarket na pwedeng ipakabit dito na switch for the hazard switch as well. On the gauge panel, so it's somehow similar din naman sa mga previous Click versions. So what do you see here is this, meron kang time, meron kang voltmeter, nandiyan yung speed mo, tsaka yung fuel. Ayan yung total niya, 7,000 pa lang tinatakbo ito, 7,318, bago pa tong motor na to. Meron kang trip A, tsaka trip B. So pwede mo sukatin yung pinaka-total na biyahe mo, kung gusto mo sukatin, kung meron kang long ride or whatsoever, pwede mo sukatin din dyan. Meron ka ring average fuel consumption sa trip A at saka sa trip B. Pwede mong i-reset yan. For example, itong trip A, pwede mong sulit itong set. Pag pinindot mo ng long press yung set, mag-reset yung trip A. So, totally, wala namang ganun ka-komplikasyon dito sa gauge panel. Same pa rin siya sa mga previous versions. Nandyan yung left, signal light, tsaka yung right, syempre. Kung hindi lang kita dito yung battery, kung temp, check engine, tsaka yung high beam button. So, that's pretty much on the gauge panel of the Click 125 version 3. Wala naman bago. Same pa rin siya. Siguro sa version 4 baka magbago na. But right now, same pa rin siya. So, disusi pa nga siya, di ba? So, ganun pa rin ang pag-ooperate pag disusi. Pwede mo siyang i-lock dito as security, di ba? Naka-close siya. Pag binuksan, pihitin, tsaka mo pwedeng lagay yung susi. So, ganun yung pinaka-security ng Click 125. Meron din siyang pocket sa harapan. Pwede nyo lagyan ng gamit. Pero mababaw lang to eh. Hindi mo pwede lagyan ng siguro barya or pansamantala maglagay ng gamit. Pero di mo pwede iwanan kasi hindi siya malalim. Mababaw lang siya. Dito naman, meron siyang pocket na pwede maglagay ng gamit. So, maganda rito, pag binuksan niyo yung pocket niya. One moment. Pag binuksan niyo yung pocket, yun o. Medyo malalim naman siya. Pero I doubt kung pwedeng maraming nakalagay. Ang maganda lang dito sa Click 125 is meron na siyang charging port dito. Meron na siyang USB port. So, si tropa nalagay na ng cellphone holder. So, kung babiyahe man siya, meron na siyang charging port sa harapan. Meron siyang nalagyan ng gamit as well. Yun, meron niyang basahan doon. Pwede rin siguro wallet. Cellphone, pwede rin siguro. Huwag lang masyadong malaki. And sa gitna, ayun nga, meron tayong hook dito na pwede maglagay ng plastic o pwede mong ilagay dyan yung kung ano man ang binili mo o dala-dala mo. For the trunk, kung bubuksan ninyo, pihit nyo lang dito, seat. Yan, pwede dito. Bubukas na yung trunk. Yun, yung trunk, medyo malaki naman. Makakapaglagay din naman ng gamit dito. Nandito rin yung pinaka-fuel ninyo. So, kung magpapakarga kayo ng gas, kailangan nyo buksan yung upuan, nandito yung fuel. Yung pinaka-storage, malaki-laki naman. Siguro kasya rito ang half face. Pero ang full face, siguro kung maliit na shell, baka kumasya. Pero half face, I believe kasya dyan. So yan lang naman. Ang maganda rin dito sa special version ng kuya na to is like, iba yung tone ng grab bar niya. Matte brown siya, hindi siya body colored. And by the way, yung fuel capacity ng Click 125 is 5.5 liters. Sufficient na siya kasi hindi naman siya malaking motor, hindi naman siya naka 4 valves.
Maliit na motor lang din siya, kaya okay na rin. Panalo na rin. Sufficient na yung 5.5 liters para sa Click 125. So ngayon, na-start ko yung Click 125. Hindi ko kasi kayang buksan lang kasi tayo nagka-camera mag-isa. So naka-start siya. So yung kill switch niya, buhay yan. Sa side stand. So yun yung security feature ng Click 125 din, na vice versa, hindi mo rin siya may start pag nakabukas yung side stand ng motor. Of all that said, with the specs tsaka yung descriptions ng Click 125i, totally sa market, meron siyang available na 7 colors. 7 colors ang available para sa Click 125. Merong Pearl Arctic White, Pearl Sylvester Gray, Pearl Crimson Red, Obsidian Black Metallic, at ang presyo nun, 81,400 only. Yun yung standard colors na available para sa Click 125. Now, for the special edition colors, parang ito, kasama sa special edition to eh, yung Pearl Sylvester Gray, Stellar Blue Metallic, Matte Fury Red Metallic. Ang pinagkaiba kasi from the standard sa special edition, meron kang color dreams na matte brown. Yung matte brown din yung grab bar mo sa likod. As I said kanina, matte brown yung grab bar niya. Tsaka, yun nga, iba yung presyo niya. Konti lang naman, it's 83,900. So, parehas naman ng specs, kulay lang ang pinagkaiba. Eto kay Tropa kasi tinanggal yung decals, pero two-tone siya, may decals ng Click 125 yan. Sama ko na lang dito sa description yan, on our last description para sa Click 125. Kaya tara, let's go around, let's have a spin, check natin yung ride experience using the Click 125i. Honda Click 125, kaya natin to. Wow. So, same cockpit na naman to compared to the old versions, the older versions niya. So maganda yung cockpit natin, malinis. Wala nga yung idle switch dito, pero nonetheless okay siya. Maganda naman side mirrors natin. As natin ng konti. And off we go. Ito, 5'4.5". At pag binaba ko yung motor is, kita nyo naman, flat-footed tayo. Madali siyang dalhin. Kaya madali tukod-tukod to. Kaya tara, let's go. Let's have a ride experience on the Honda Click 125. Alright, sa ating singit ability portion ng ating Click 125, I believe madaling i-flick sa ipasok-pasok to sa singitan dahil maliit na motor lang siya. O diba? Dahil sa kabila. Madali siyang isingit dahil ang liit niyang motor. So, nakakapanibago kasi. Siyempre, motor natin ATV. Medyo alangan tayong sumingit-singit sa traffic. Pero pagdating dito sa Click 125, medyo may confident tayo talaga kasi maliit lang naman siya. Although mas maliit yung Beat, pero hindi naman nagkakalayo yan. Manipis din naman tong Click 125. Kaya ayos to sa nagbabiyahe, nagbabiyahe araw-araw, sa mga nagko-commute, na itong service sobrang sulit to sa traffic kasi unang-una matipid, tapos madaling isingit-singit pa. Kaya yun ang advantage pag medyo may kaliitan ng motor mo. Pag hindi malaking katulad ng mga ADV, PCX, NMAX, medyo nag-aalangan ka isingit. Alright, dito na tayo sa ating testing route lagi sa C5 extension. Subukan natin i-test yung Click 125, yung lakas niya and how it performs pag rolling. Sagalan tayong traffic eh, okay na sa traffic. Pero let's test it out kapag medyo malaki-laki at malapad yung kalye, medyo maluwag. Let's go. Okay, pagdating sa power niya, okay yung acceleration ng Click 125. Handling wise, fine, wala namang problema. Siguro hindi lang ganun siguro kakapal yung gulong niya for banking purpose. Pero okay naman yung handling sa suspension niya. But with power, meron naman siya ibubuga kahit sa top end naman kahit papano. Hindi lang ganun kaparehas ng 150cc. Pero ramdam, alam niyo sa traffic, napansin ko sa Click 125 ramdam na ramdam mo yung damba, yung acceleration niya. Meron siyang damba kapag pinipigaan mo siya. Alright, so galing tayo ngayon sa stop. Ito yung acceleration. Oh, maganda yung bigay yung acceleration niya eh. Pag pinigaan mo, okay siya oh. Hindi lang ganun ka-responsive. Pero on a 125 category sa mga na-testing ko na motor, by far ito yung gusto kong pick up. Maganda yung smoothness yung pag-pick up niya
sa speed. Nasa 80 na tayo pag ganun lang. Pero ramdam mo yung konting kapos niya. Pero kung single ka lang nakasakay dito at wala kang angkas, napaka-sufficient nito. Sobrang convenient nito para sa single user. Iba may angkas pa eh. Pero hindi ka naman pala hataw, okay siya. Yun, napansin ko sa kanya. When it comes to mga 80 kilometers per hour, medyo mabilis siya umabot doon. Pag 80 above, nararamdaman ko na medyo nahihirapan na siyang rumekta. Pero maganda yung acceleration niya. Yun ang masasabi ko. From that power, okay na siya. Lalo yung acceleration kasi, napakaganda niya kasi lalo sa traffic, lalo sa mga singit-singit. Napakainam doon. When it comes to suspension naman, okay naman yung plane ng suspension, madaling i-flick yung bike kasi magaang siya. And yung CBS naman ng Honda Click 125, wala naman siyang issue sa pagpipreno. I mean, same din naman sa Honda Click 160. Okay naman yung braking power niya. Hindi naman kulang yung CBS. Syempre kung naging disc yung likod, mas maganda sana. Pero syempre 125 lang to. On its variant, malabo. Yung Click 160 nga wala eh. But nonetheless, okay yung braking system. Kesa naman sa walang feature na combi brake system man lang. So ito, mas mainam ng meron. Kahit walang ABS, basta may combi brake system, magandang tulong na siya sa braking system or braking power ng motor. Lalo sa safety ng gumagamit. Pagdating sa riding position mo naman sa Honda Click 125, so iba yung relaxed position eh. Pero this is upright, syempre, upright yung katawan mo eh. But yung stance mo kung galing ka ng ADV or medyo mas relax yung bar nun, dito medyo mababa yung bar mo rito. Nakatukod yung mga kamay mo. So kung galing ka ng malaking scooter like ADV or NMAX, I believe, or kahit ano pa na medyo malaki-laking motor, magbabago yung pinaka-riding position mo rito sa Click 1, sa mga Click models. Iba yung posture ng katawan mo dito. But nonetheless, okay naman. I believe sa biyahe, okay din naman to. Hindi naman siya aggressive sa katawan. Pero nga lang, mas mababa. Hindi yung pinaka-relax position na parang mataas-taas, na katulad ng ADV na medyo mataas yung handlebar. But nonetheless, okay naman. Wala akong may issue doon sa pag-handle at paggamit ng Click 125. Tara, balik tayo sa garahe para sa ating personal feedback and recommendation. For my personal feedback and recommendation sa Click 125, guys, it's really bang for the buck para sa price point sa motor na to. Isipin nyo, for the standard version, it's only 81,000 something, and for the special edition with the different livery and colorway, 83,000 plus is not bad. Bakit? Naka-CBS ka na, liquid cooled yung motor mo, may hatak to even for a 125, maganda yung acceleration niya, maganda yung pickup niya on low end, pero sa top end, medyo kinakapos siya. Yun lang ang pinaka-downside sa power. But ano ba naman, hindi mo naman kailangan ng sobrang tulin na motor sa service roads. Tsaka kung pang personal o hanap buhay, napaka-pogi na nito. Pack up na siya. Sobrang, alam mo yun, hindi man siya keyless kasi meron siya syempre higher version. Wala rin siyang idling stop. Pero bakit pa? Meron ka na USB port, meron ka na CBS, meron kang kill switch sa side stand. Liquid cooled, napakahalaga nun. Kasi isipin nyo napakadaming motor ngayon na ang presyo mataas. Pa sa presyo nito sa 125cc pero walang radiator, hindi siya liquid cooled. Pero this one, sobrang ganda nitong gamitin kahit pang malayuan o pang dyan lang, pang personal o pang hanap buhay. This is really bang for the buck. Kaya for me, I really recommend if you're buying for your first scooter at the limited budget, sobrang bang for the buck magkaroon ng Click 125i. Before we end our 8 more reviews for this episode, I would like to thank Earl. Earl, brother, thank you nga pa sa pagpapayaran ng motor, sa pagpagtitiwala. Kung hindi sa'yo, hindi ako makakapag-review ng Click 125i Special Edition version with the livery of the two-tone version with blue, white, and black. Maraming salamat, bro. And guys, if you like this episode of Art More Reviews, please like and subscribe to the YouTube channel. Follow me on Facebook, YouTube, and Instagram as well. Hanggang sa muli, guys. On to the next Art More Review. Godspeed, ride safe, ingat, Art Moro.